May mga lipunan na hinahangaan hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa tibay ng mga taong naninirahan sa loob nito. Hindi dahil sagana ang kanilang buhay. Hindi dahil magaan ang kanilang araw-araw. Kundi dahil patuloy silang nakakatayo, kahit matagal nang may dahilan para bumigay. Sa ganitong mga lugar, ang masipag na paggawa ay hindi isang pagpili. Isa itong kalagayan ng pamumuhay. Araw-araw, gumigising ang mga tao ng mas maaga kaysa sa kinakailangan, nagtatrabaho ng mas mahaba kaysa sa kaya ng katawan, at tinatanggap ang pagod na parang likas na bahagi ng buhay. Ang katatagan ay hindi nagmumula sa pag-unlad, kundi sa kakayahang patuloy na umangkop sa pressure. Sa unang tingin, tila maayos ang takbo ng lahat. May mga pamilyang nananatiling buo. May mga komunidad na patuloy na gumagalaw. May mga lungsod na patuloy na nagniningning tuwing gabi. Ngunit kapag tumagal ang pagmamasid, unti-unting lumilitaw ang isang tahimik na kontradiksyon. Tumataas ang pagsisikap, ngunit hindi kasabay nito ang pakiramdam ng pag-usad. Dumadami ang sakripisyo, ngunit paliit ng paliit ang espasyong makakahinga. Ang buhay ay hindi gumuho, ngunit hindi rin tunay na umaabante. Sa ganitong konteksto, ang kasipagan ay hindi nalandas patungo sa mas mabuting bukas. Ito ay nagiging mekanismo para mapanatili ang kasalukuyan. Ang paggawa ay hindi na para magtayo ng hinaharap, kundi para pigilan ang kasalukuyan na tuluyang bumagsak. Ang pagtitiis, na minsang naging lakas, ay unti-unting nagiging isang di nakikitang bigat. Dahil kapag natutunan ng isang sistema na kayang tiisin ng mga tao ang halos walang hanggan, nawawala ang insentibo nitong baguhin ang sarili nito. Sa ganitong kalagayan, ang tinatawag na katatagan ay hindi bunga ng paglago. Ito ay produkto ng dahan-dahang paglilipat ng bigat. Ang bigat ay hinahati, inililipat mula sa estruktura patungo sa individual, mula sa sentro patungo sa gilid, mula sa kasalukuyan patungo sa hinaharap. At kapag ang bigat ay sapat na maliit, sapat na tahimik, hindi ito nagiging krisis. Nagiging pagod lamang na walang malinaw na wakas. Ang ganitong lipunan ay bihirang gumuho ng biglaan. Hindi ito nababasag. Ito ay unti-unting nauupos. Patuloy na nagtatrabaho ang mga tao, patuloy na umaangkop, patuloy na naghahanap ng mga paraang lohikal upang mabuhay sa isang kalagayang hindi na perpekto. Bawat individual na desisyon ay makatwiran. Bawat pagpili ay may sariling lohika. Ngunit kapag ang lahat ng makatuwirang desisyong ito ay nagsama-sama, may ibang nangyayari. Hindi umuunlad ang sistema. Natututo lamang itong mabuhay kasama ang sariling pagkapagod. Dito, ang katatagan ay nagiging balabal na nagtatago ng unti-unting pagkaubos. At ang pambihirang kakayahan ng mga tao na magtiis ang syaring tahimik na nagpapahaba sa isang kalagayang walang tahasang sumusuporta, ngunit wala ring sapat na kakayahang iwanan. Ito ang paradoks ng mga lipunang mahusay mabuhay, ngunit lalong nahihirapang umunlad. Dahan-dahang pumapasok dito ang Pilipinas, hindi bilang isang abstraktong ideya, kundi bilang isang pangako na minsang malinaw ang anyo. May panahong ang direksyon ay tila tuwid. Isang bansa na may batang populasyon, may kakayahang makibagay, may lakas ng loob na magtrabaho saan man kailanganin. Isang lipunan na naniwala na kung sapat ang pagsisikap, may kapalit itong dangal at seguridad. Ang sistema ay nag-alok ng malinaw na lohika. Kung may kakulangan sa loob ng bansa, may espasyo sa labas. Kung limitado ang oportunidad sa lokal, may pinto na bukas sa ibayong dagat. Ang paggawa ay hindi lamang pinagkukunan ng kita, kundi paraan para protektahan ang pamilya, palawakin ang posibilidad, at patatagin ang kinabukasan. Sa ganitong pangako, ang pag-alis ay hindi pagtakas. Ito ay itinuturing na sakripisyo. Isang pansamantalang distansya kapalit ng mas matibay na pundasyon. Isang individual na hakbang na inaasahang magbubunga ng kolektibong katatagan. Unti-unting nabuo ang isang imahe ng pag-asa na tahimik ngunit makapangyarihan. Isang manggagawang handang umalis upang may maiwan. Isang magulang na handang magtiis ng lungkot upang mapag-aral ang anak. Isang pamilya na nakabatay ang hinaharap sa regular na padalang dumarating mula sa malayo. Hindi ito ipininta bilang kahinaan ng bansa. Sa halip, ito ay naging patunay ng kakayahan nitong umangkop. Ang kakayahang makapasok sa pandaigdigang pamilihan ng paggawa ay itinuring na lakas. Ang kakayahang magpadala ng kita pauwi ay nakita bilang haligi ng katatagan. Sa antas ng sambahayan, malinaw ang benepisyo. Mas may katiyakan ng pagkain. Mas tuloy-tuloy ang edukasyon. Mas nababawasan ang agarang panganib ng pagkakautang at kawalan.
Sa antas ng lipunan, nagbigay ito ng katahimikan. Isang uri ng balance kung saan ang kakulangan sa loob ay tinatapatan ng daloy mula sa labas. Hindi kailangang baguhin agad ang estruktura dahil may pumupuno sa pagitan. At sa antas ng bansa, ang sistemang ito ay nagdala ng reputasyon. Isang bansang kilala sa masisipag at mapagkakatiwalaang manggagawa. Isang ekonomiyang may matatag na daloy ng panlabas na kita. Isang estado na kayang manatiling gumagana kahit may mga limitasyon. Sa panahong iyon, ang pangako ay hindi ilusyon. Ito ay lohikal. Ito ay tumugon sa konteksto ng mundo at sa kakayahan ng lipunan. Hindi nito ipinangako ang kasaganahan para sa lahat, ngunit ipinangako nito ang pag-iwas sa biglaang pagbagsak. At sa loob ng mahabang panahon, gumana ito. Hindi perpekto, ngunit sapat. Hindi mabilis, ngunit tuloy-tuloy. Ngunit ang mga sistemang idinisenyo upang magbigay ng katatagan ay may isang katangian. Kapag masyado silang epektibo sa pag-absorb ng pressure, nawawala ang pangangailangang magbago. At ang pangako na minsang nagsilbing tulay ay unti-unting nagiging mismong daan na hindi na tinatahak palampas. Sa ilalim ng pangakong iyon, may isa pang lohika na unti-unting nabuo, hindi sa anyo ng mga patakaran o pahayag, kundi sa paraan ng tahimik na paggantimpala ng sistema. Hindi malinaw na sinabi kung ano ang dapat piliin ng mga tao. Hindi rin ito ipinilit. Sa halip, dahan-dahang ipinakita kung alin ang mas madaling mabuhay. Ang sistemang ito ay hindi tahasang nagtutulak palabas ng bansa. Hindi nito sinasabing umalis ang lahat. Ngunit ipinapakita nito, sa pamamagitan ng resulta, na ang pinakamaasahang landas patungo sa seguridad ay nasa labas, hindi sa loob. Kapag ang isang pamilya ay may miyembrong nagtatrabaho sa ibayong dagat, mas nagiging predictable ang kanilang kinabukasan. Hindi dahil mas mataas ang ambisyon, kundi dahil mas tiyak ang daloy. Ang padala ay dumarating buwan-buwan, hindi nakatali sa lokal na siklo ng ekonomiya, hindi apektado ng lokal na pagkaantala. Unti-unting natutunan ng mga sambahayan ang isang mahalagang aral. Ang katiyakan ay hindi nanggagaling sa pag-angat sa loob ng sistema, kundi sa paglabas nito. Hindi dahil mas mababa ang halaga ng lokal na paggawa, kundi dahil mas hindi tiyak ang gantimpala nito. Sa ganitong kalagayan, ang mga desisyon ay nagiging lohikal. Ang isang kabataan ay hindi naghahangad ng karera na may mahabang landas ng pag-angat kung may mas mabilis na paraan para magbigay ng suporta. Ang isang magulang ay hindi naghihintay ng unti-unting pagbuti ng lokal na kondisyon kung may agarang solusyon sa labas. Hindi ito pagtanggi sa sariling bansa. Ito ay adaptasyon sa insentibong umiiral. Habang mas dumadaloy ang padala, mas nagiging tahimik ang pressure sa loob. Mas kaunti ang agarang sigaw para sa reforma. Mas kaunti ang puwersang nagtutulak sa sistema na lumikha ng mas produktibong lokal na oportunidad. Ang ekonomiya ay natutong umasa sa isang uri ng panlabas na balanse. Kapag may kakulangan sa kita, may pumapasok mula sa labas. Kapag may paghina sa lokal na produksyon, may salaping tumutusto sa konsumo. Sa antas ng patakaran, ang lohikang ito ay tila praktikal. Hindi kailangang baguhin ang istruktura kung gumagana pa ang daloy. Hindi kailangang magmadali kung nananatiling kalmado ang lipunan. Ngunit sa antas ng sistema, may ibang nangyayari. Ang gantimpala ay unti-unting napupunta hindi sa paglikha ng halaga sa loob, kundi sa kakayahang magpadala mula sa labas. Hindi sa pagpapalalim ng lokal na industriya, kundi sa pagpapanatili ng koneksyon sa pandaigdigang merkado ng paggawa. Ang paggawa sa loob ng bansa ay patuloy na umiiral, ngunit nawawala ang pagiging sentro nito. Hindi ito nawawala ng saysay, ngunit nawawala ang kakayahan nitong maging pangunahing pinagmumulan ng pag-angat. Sa ganitong paraan, ang sistema ay hindi kailanman humihiling ng pagbabago. Hindi rin nito hinaharangan ang pagbabago. Tahimik lamang nitong ginagantimpalaan ang pag-iwas dito. At kapag ang mga insentibo ay sapat na malinaw, hindi na kailangang magdikta. Ang mga tao ay kusang umaangkop. Hindi dahil sila ay mali, kundi dahil sila ay rasyonal sa loob ng umiiral na lohika. Kapag nagsimulang lumitaw ang mga senyales ng limitasyon, hindi bigla ang humihinto ang sistemang ito. Hindi nito kinikilala ang sarili bilang may problema. Sa halip, ginagawa nito ang tanging bagay na napatunayan ng gumagana noon. Pinaigting nito ang sarili nitong mekanismo. Kapag humihina ang lokal na sahod, mas nagiging makatwiran ang paghahanap ng kita sa labas. Kapag hindi sumasabay ang lokal na industriya, mas lumalawak ang pandaigdigang merkado ng paggawa.
Kapag nahihirapan ang mga pamilya, mas nagiging mahalaga ang padalang nagmumula sa ibayong dagat. Ang bawat tugon ay lohikal. Ang bawat hakbang ay parang natural na pag-adjust. At dahil gumagana ang mga ito sa maikling panahon, lalo itong pinagtitibay. Mas maraming umaalis, kaya mas maraming padala. Mas maraming padala, kaya mas tahimik ang lokal na pressure. Mas tahimik ang pressure, kaya mas kaunting dahilan upang baguhin ang estruktura. Kapag may kakulangan sa trabaho, hindi ito nagiging krisis sa loob. Nagiging oportunidad sa labas. Kapag may pagkaantala sa paglago, hindi ito humihingi ng agarang sagot. Ito ay tinatapatan ng panlabas na daloy. Unti-unting nabubuo ang isang paikot na lohika. Ang solusyon sa bawat limitasyon ay mas malalim na pag-asa sa parehong mekanismo. Hindi dahil ito ang pinakamainam sa pangmatagalan, kundi dahil ito ang pinakamadaling gawin sa kasalukuyan. Habang mas umaandar ang siklong ito, mas nagiging pamilyar ito. Mas nagiging bahagi ng normal. Ang pag-alis ay hindi na pansamantala. Ito ay nagiging inaasahan. Ang mga institusyon ay umaayon. Ang mga sambahayan ay umaangkop. Ang mga inaasahan ng lipunan ay dahan-dahang nagbabago. Hindi na itinatayo ang kinabukasan sa loob ng bansa bilang pangunahing senaryo, kundi bilang opsyon. Ang pangunahing plano ay laging may panlabas na sangkap. At kapag ang panlabas na sangkap ang palaging gumagana, ito rin ang palaging pinipili. Sa ganitong ikot, ang sistema ay hindi bumabagsak. Ito ay bumibilis. Ngunit ang bilis na ito ay hindi patungo sa paglago. Ito ay patungo sa mas malalim na pagdepende. Ang bawat pag-ikot ay nagdadala ng panandaliang ginhawa. Ngunit kasabay nito, binabawasan nito ang espasyo para sa alternatibo. Binabawasan nito ang pangangailangang mag-eksperimento sa loob. Binabawasan nito ang panganib ng agarang sakit, ngunit pinalalalim ang tahimik na pagkapagod. Sa ganitong paraan, ang sistema ay hindi kailanman tumitigil upang magtanong kung saan ito patungo. Patuloy lamang itong tumatakbo dahil iyon ang natutunan nitong paraan upang manatiling gumagana. Habang patuloy na umiikot ang lohikang ito, ang mga epekto ay hindi nananatili sa antas ng individual. Unti-unti itong lumalawak, tahimik na dumadaloy palabas ng sambahayan at papasok sa mas malawak na anyo ng lipunan. Sa loob ng pamilya, ang padala ay nagiging sentro ng balanse. Ito ang tumutusto sa pang-araw-araw, sumasalo sa mga emerhensya, at nagbibigay ng pakiramdam ng katiyakan. Ngunit kasabay nito, ang oras, presensya, at emosyonal na kapital ay unti-unting napapalitan ng salapi. Ang ugnayan ay nananatili, ngunit nagbabago ang anyo nito. Ang pag-aalaga ay nagiging transaksyon ng distansya. Sa komunidad, ang daloy ng salapi ay nagdudulot ng pagkilos ng walang lokal na produksyon. May konsumo, ngunit limitado ang paglikha. May paggastos, ngunit hindi laging may kasunod na pamumuhunan. Ang mga tindahan ay nabubuhay, ngunit ang mga industriya ay bihirang lumalim. Unti-unting nabubuo ang mga lugar na umaandar sa ritmong hindi nila kontrolado. Ang kita ay dumarating mula sa labas. Ang mga desisyon ay inaayon sa pandaigdigang kondisyon. At ang lokal na ekonomiya ay nagiging sensitibo sa mga pagbabago na wala sa sarili nitong kamay. Sa antas ng paggawa, may isang tahimik na pag-urong. Ang pinakamalikhain at pinakamasiglang bahagi ng lakas paggawa ay mas madalas nawala. Hindi dahil ayaw nilang manatili, kundi dahil mas malinaw ang gantimpala sa pag-alis. Ang mga natitira ay patuloy na nagtatrabaho, ngunit sa loob ng mas makitid na espasyo ng oportunidad. Sa ganitong kalagayan, ang dating lakas ng kakayahang umangkop ay nagiging pasanin. Ang kakayahang magpadala ng manggagawa sa iba't ibang panig ng mundo ay nagbabawas ng pressure na lumikha ng sapat na kalidad na trabaho sa loob. Ang katatagan ng konsumo ay nagpapahina sa pangangailangang palawakin ang produktibong kapasidad. Sa antas ng lipunan, ang mga inaasahan ay dahan-dahang nag-iba. Ang tagumpay ay hindi na sinusukat sa pag-angat sa loob ng bansa, kundi sa kakayahang makalabas at magpadala pabalik. Ang ambisyon ay hindi nawawala, ngunit inililipat ang direksyon nito. At sa antas ng sistema, ang mga dating lakas ay tahimik na nagiging limitasyon. Ang daloy na minsang sumalo sa kahinaan ay nagsisimulang humarang sa pagbabago. Hindi dahil ito ay masama, kundi dahil ito ay epektibo sa pagpigil ng agarang sakit. Ang resulta ay hindi kaguluhan. Ito ay isang lipunang gumagana, ngunit hindi lumalawak. Isang ekonomiyang umiikot, ngunit bihirang umakyat sa mas mataas na antas.
Isang bansa na patuloy na humihinga, ngunit dahan-dahang nauubos ang reserbang magpabago. Sa ganitong yugto, ang mga kahihinatnan ay hindi sumisigaw. Hindi sila humihingi ng pansin. Sila ay naroroon lamang, araw-araw, sa anyo ng mga pagkakataong hindi nabubuo at mga landas na hindi na tinatahak. Kung ilalayo ng kaunti ang pagtingin, ang lohikang ito ay hindi natatangi. Ito ay lumitaw na sa iba't ibang anyo, sa iba't ibang panahon, sa mga lipunang may magkaibang kasaysayan, ngunit magkatulad na insentibo. May mga bansa na minsang umasa sa iisang likas na yaman. Habang mataas ang kita, nanatiling kalmado ang lipunan. Habang tuloy ang daloy, hindi kinakailangang mag-eksperimento sa ibang anyo ng produksyon. Hindi dahil walang kakayahan, kundi dahil walang agarang pangangailangan. Sa paglipas ng panahon, ang yaman na minsang nagsilbing tulay ay naging pader. Pinrotektahan nito ang kasalukuyan, ngunit pinigilan ang paghubog ng hinaharap. Ang sistema ay naging mahusay sa pamamahagi, ngunit hindi sa paglikha. Mayroon ding mga ekonomiyang umasa sa murang paggawa bilang pangunahing bentahe. Sa simula, ito ay nagbukas ng pinto sa pandaigdigang merkado. Ngunit habang tumatagal, ang parehong bentahe ang nagtakda ng kisam. Ang sahod ay nanatiling mababa hindi dahil sa kakulangan ng pagsisikap, kundi dahil ang buong estruktura ay nakaayon sa pagiging mura. Sa mga kasong ito, ang pagbagal ay hindi dumating bilang krisis. Ito ay dumating bilang pagkapit sa isang modelong patuloy pang gumagana. At dahil gumagana pa ito, hindi ito tinawag na problema. Ang kasaysayan ay paulit-ulit na nagpapakita ng ganitong padron. Kapag ang isang sistema ay may panlabas na pinanggagalingan ng balanse, mas tumatagal bago maramdaman ang limitasyon nito. Kapag may mekanismong sumasalo sa pressure, mas mabagal ang paglitaw ng pangangailangang magbago. Hindi ito kwento ng maling desisyon. Ito ay kwento ng mga desisyong lohikal sa loob ng umiiral na kondisyon. Sa bawat yugto, ang pagpapatuloy ay mas ligtas kaysa sa pagbabago. Sa bawat sandali, ang pagpapanatili ay mas praktikal kaysa sa panganib. Sa ganitong liwanag, ang kasalukuyang kalagayan ay hindi eksepsyon. Ito ay bahagi ng mas malawak na siklo kung saan ang katatagan, kapag masyadong matagal na pinapahalagahan, ay unti-unting nagiging hadlang sa pagdalaw. Ang salamin ng ibang karanasan ay hindi nagsisilbing babala na may darating na pagbagsak. Ito ay paalala lamang na ang mga sistemang mahusay sa pag-absorb ng pressure ay kadalasang mabagal sa paglikha ng bagong direksyon. Sa yugtong ito, ang pagbabago ay hindi na nararamdaman bilang pagkabigla. Walang isang sandaling masasabi na may biglang nawala. Sa halip, may unti-unting pagkapagod na dumarating, banayad ngunit tuloy-tuloy. Ang pag-asa ay hindi nawawala. Ito ay nagiging mas maingat. Mas nakatuon sa agarang seguridad kaysa sa pangmatagalang pag-angat. Mas nakapako sa pagpapanatili kaysa sa pagbuo. Ang mga sambahayan ay patuloy na gumagana. May pumapasok na salapi. May napupunan ang mga pangangailangan. Ngunit ang espasyo para sa panganib, para sa eksperimento, para sa paglikha ng bago, ay dahan-dahang lumiliit. Sa ganitong kalagayan, ang pag-unlad ay hindi hinaharangan. Ito ay hindi lamang hinihingi. Ang sistema ay hindi tumatanggi sa pagbabago, ngunit hindi rin ito aktibong humihila patungo rito. Ang lokal na ekonomiya ay nananatiling buhay, ngunit bihirang lumalim. May galaw, ngunit madalas pahalang. May pagsisikap, ngunit ang gantimpala ay kadalasang nananatili sa parehong antas. Ang kabataan ay patuloy na nangangarap, ngunit ang mga pangarap ay mas madalas na inilalagay sa ibang lugar. Ang imahinasyon ng hinaharap ay nakatuon sa pag-alis, hindi sa paghubog ng loob. Hindi dahil walang kakayahan, kundi dahil mas malinaw ang landas sa labas. Sa antas ng lipunan, ang pagkapagod ay hindi lantad. Hindi ito ipinapahayag. Ito ay nararamdaman lamang sa mga bagay na hindi na hinahangad, sa mga proyektong hindi na sinisimulan, sa mga posibilidad na hindi na pinagtutuunan ng pansin. Ang pag-urong na ito ay hindi pagbagsak. Ito ay pagnipis. Parang lupa na unti-unting tinatangay ng hangin, hindi sa isang bagyo, kundi sa mahabang panahon ng banayad na pagguho. At dahil walang malinaw na sandali ng krisis, walang malinaw na panawagan para huminto at mag-isip muli. Ang buhay ay nagpapatuloy. Ang sistema ay nananatiling gumagana. Ngunit ang enerhiyang magdala sana nito sa susunod na antas ay unti-unting nauubos. Sa ganitong paraan, ang paghina ay hindi nakikita bilang pagkawala. Ito ay nararanasan bilang pagod na tinatanggap bilang normal.
Sa huli, ang pinakamahalagang bagay na dapat maunawaan ay hindi kung bakit hindi lumago ang isang sistema, kundi kung paano ito natutong manatiling buhay nang hindi na kailangang lumago. Ang ekonomiyang nakabatay sa padala ay hindi nagkulang sa lohika. Ito ay isang tugon sa tunay na pangangailangan. Isang paraan upang protektahan ang mga pamilya, patahimikin ang mga siklo ng kakulangan, at bigyan ng oras ang lipunan upang huminga. Ngunit habang tumatagal, ang parehong mekanismong ito ay unti-unting nagtakda ng hangganan. Hindi dahil ito ay mali, kundi dahil ito ay sapat. Sapat upang hindi gumuho. Sapat upang hindi magmadali. Sapat upang ipagpaliban ang mahihirap na tanong. Sa ganitong konteksto, ang paglago ay hindi hinaharangan ng isang hadlang. Ito ay nawawala sa gitna ng kaginhawahang dulot ng katatagan. Ang pangangailangang lumikha ng mas malalim na halaga sa loob ay humihina dahil ang agarang pangangailangan ay patuloy na natutugunan mula sa labas. Ang resulta ay isang uri ng tahimik na kompromiso. Isang lipunan na piniling manatiling gumagana kaysa magbago. Isang sistema na natutong i-manage ang pagkapagod sa halip na lampasan ito. Hindi ito kwento ng pagkatalo. Ito ay kwento ng adaptasyon. Ngunit ang adaptasyon, kapag masyadong matagumpay, ay may sariling presyo. Sa pagdaan ng panahon, ang tanong ay hindi kung kailan darating ang pagbagsak. Ang mas mahalagang tanong ay kung gaano karaming potensyal ang unti-unting naisantabi upang mapanatili ang kasalukuyan. At marahil, ang pinakamalinaw na katotohanan ay ito. Ang mga sistemang hindi napipilitang magbago ay bihirang kusang magbago. Hindi dahil wala silang kakayahan, kundi dahil wala silang agarang dahilan. Sa pagitan ng katatagan at pag-angat, ang pagpili ay madalas hindi sinasadya. Ito ay bunga ng mga insentibong tahimik na gumagabay sa bawat desisyon, sa bawat henerasyon. At habang patuloy na dumarating ang mga padala, patuloy ring umiikot ang sistemang ito. Hindi patungo sa pagbagsak. Hindi rin patungo sa panibagong yugto ng paglago. Kundi patungo sa isang estado ng mahabang, tahimik na pagkapagod na tinatawag na normal. Dito nagtatapos ang kwento, hindi bilang babala, kundi bilang salamin. Isang salamin na nagpapakita kung paano ang isang ekonomiyang idinisenyo upang sumalo sa kahinaan ay maaari ring, sa paglipas ng panahon, limitahan ang sariling kakayahang umunlad.